May paniniwala na may assigned seating ang lasa sa dila. Sweet daw sa tip, bitter sa likod. Parang may sariling zoning law ang bibig. Pero, hindi siya ganun ka-exclusive. Mas sensitive lang talaga ang harap sa tamis at mas intense ang tama ng pait sa likod. In reality, buong dila mo kayang makatikim ng lahat ng lasa. May mga spots lang na mas OA ang reaction. At dito mo marirealize na ang panlasa, hindi lang siya automatic body response. Meron siyang science, nuance, at lalim. Parang buhay lang. Sa tamis ng tagumpay, may pait ng sakripisyo. At sa gitna ng dalawang yan, doon nabubuo ang tunay na lasa ng pagkaing Pilipino. 5 lasa, iisang kwento. Ang storya ng panlasa nating Pilipino. Noong unang panahon, simple lang ang tamis. Walang refined sugar. Prutas lang na ligas na tumutubo sa paligid. Buti na lang, tropics tayo. Sagana sa santol, bayabas, mangga, nyog. Bawat isa may sariling version ng sweetness from maasim tamis to super hinog na parang candy. At higit sa lasa, may ibig sabihin yan. Kapag may hinog na bunga, may nagbabagong season. Dati, ang tamis hindi lang dessert. Isa siyang paalala na may tamang panahon ang lahat. Let's try to think way back again when our ancestors were hunting and foraging and they were not cultivating. What could they get that was sweet? So once again, it's the fruits that are around you, and the fruits give you a sense of rhythm. It's easy to say, Santol comes out just as the rains are about to start. And then on and on, always, what is this new fruit? That means that this is coming. Bago tayo makolonize, kilala na ng mga ninuno natin ang tubo bilang source ng natural sweetness. Ginunguya lang nila to para malasahan ang katas. Pagdating ng mga Kastila, naging major crop ang tubo. Ginawang asukal at alak tulad ng aguardiente. Biglang level up ang industriya ng tamis. Buhay pa rin ang legacy na yan sa muscovado, panutsa, inuyat at sa dami ng kakanin at panghimagas na hindi kumpleto kung walang asukal. Another way that they use matamis. Now this is a Spanish way, but it's something that at least in Manila, I know we used to do even into before World War II. If you went out for a walk, the moment you arrived home, somebody would offer you water and something sweet. They didn't want you to just drink the water. So you either had a sugar cake, like a pakaskas or a piece of panocha, or a preserved fruit. Noong panahon ng mga Amerikano, mas lalo pang lumaki ang sugar industry. Dito umusbong ang mga azucarera sa Luzon at lalo na sa Negros Island. At naging isa tayo sa major sugar exporters sa mundo. Sweet spot ng ekonomiya, kumbaga. Pero noong 70s hanggang 80s, bumagsak ang presyo ng asukal sa global market. At hanggang ngayon, hindi pa rin nararaos sa dating tamis ang sigla ng sugar industry natin. Dito na pumapasok ang pait. Hindi lang bilang lasa sa pagkain, kundi bilang bahagi ng kasaysayan natin. Kasi aminin natin, sa bawat tamis, may kasunod na pait. Hindi laging sweet ang kwento, pero doon nagkakaroon ng lalim ang storya. Matagal ng kaibigan ng panlasang Pinoy ang pait. Noon pa man, alam na ng mga ninuno natin ang value ng mapapait na dahon at halamang ligaw. Hindi lang pang ulam, kundi pang gamot din. Hanggang ngayon, present pa rin siya sa hapag, sa ginisang ampalaya, sa laing na may dahon ng gabi, at sa pinapaitan ng mga Ilocano na talagang gumagamit ng apdo para sa legit na pait. Hindi siya aksidente, choice siya. At may dahilan kung bakit hindi natin siya tinanggal sa menu. If you look at cookbooks from before up to now, there are really very few dishes that are bitter. And in fact, when we cook with amargoso, when we cook with bitter melon, we do everything to extract the bitterness from it. Because we like the crunch, but we don't like the bitterness, you know. Or people say, oh, you have to eat it because it's healthy. Again, you don't want the bitterness. The other dishes like in Ilocos, there's the beef stew, and there's the pinapaitan. Again, those are acquired, in a way, acquired tastes. Not everybody, not from Ilocos will want it. But the idea of cooking the bile is another expression of our nose-to-tail cooking. We will not let anything go to waste. At tulad ng asukal, naging world exporter din tayo ng isang mapait pero iconic na produkto, kape. Sa Lipa, Batangas, unang umusbong ang industriya noong panahon ng Kastila. Dahil sa perfect combo ng klima at lupa, ang bilis ng pag-angat natin. By the 19th century, ika-4 na tayo sa pinakamalaking coffee exporter sa mundo. Not bad, di ba? Pero, noong 1889, tinamaan ng coffee rust at peste ang mga taniman. Isang bagsakan, gumuho ang industriya at naungusan tayo ng ibang bansa. Doon mo marirealize, ang pait hindi lang lasa. Minsan, alaala rin siya ng pagkawala
at mga panahong hindi na maibabalik. As I have been saying, we've got to learn to deal with what is bitter. We have to take life as it is. In some ways, we have to take the food the way it is. Sometimes the food is not what we want. It is not what we like, but we need to eat it for many reasons. Ang tamis at pait, magkaiba man, parehong may halaga. Sa pagsasama nila, mas na-appreciate natin hindi lang ang sarap ng pagkaing Pilipino, kundi pati ang lalim ng mga experience na nagdudulot nito.